Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa araw ng March 7, 2026. Sa pagbukas ng iyong mga mata sa magandang umagang ito ng March 7, mararamdaman mo ang isang napakabilis na daloy ng kaisipan na punong-puno ng sigla at pagnanais na makipag-ugnayan sa maraming tao. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang talas ng dila at liksi ng isipan na magagamit mo upang ayusin ang anumang gusot o hindi pagkakaunawaan na maaaring naganap nitong mga nakaraang araw ng may sapat na katuwiran. Huwag kang matakot na magsalita o magbahagi ng iyong mga ideya dahil ang iyong kakayahang magpaliwanag ay nasa pinakamataas na antas ngayon, na siyang magiging susi upang makuha mo ang loob ng mga taong nakapaligid sa iyo at mabigyan sila ng bagong inspirasyon sa bawat hakbang. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong galing sa komunikasyon at ang iyong mabilis na pag-angkop sa mga pagbabago ay lubos na mapapansin ng iyong mga kasamahan. Mapapansin nila ang iyong pagiging maingat sa pagpili ng mga salita at ang iyong kakayahan na manatiling kalmado kahit na marami kang ginagawang gawain ng sabay-sabay sa loob ng inyong kumpanya o opisina. Huwag kang mag-atubiling ilahad ang iyong mga makabagong mungkahi tungkol sa mga sistema ng pagpapalitan ng impormasyon dahil ang iyong mabusising paraan ng pag-iisip ay sadyang kailangan upang matiyak na ang inyong mga proyekto ay magtatagumpay ng may sapat na dangal. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget upang masiguro na ang bawat bahagi ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng pangmatagalang seguridad. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang investment na may kinalaman sa teknolohiya, edukasyon, o mga serbisyo ng paghahatid ng balita, ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat detalye bago ka pumirma. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang paglalaan ng sapat na halaga para sa mga kagamitang makakatulong sa iyong pag-aaral ay magbibigay sa iyo ng ganap na kagaanan sa loob ng iyong puso at katiyakan na ang iyong yaman ay nasa isang matatag na kalagayan. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng masayang pakikipag-usap at malalim na pagkakaunawaan kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na may sapat na pasigla at intelektual na koneksyon. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga nakakatawang kwento o ang pagsasagawa ng isang maikling biyahe kasama ang iyong katuwang ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong masayahing aura at ang iyong pagiging madaling lapitan ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matalas na isip at marunong magpahalaga sa tunay na kasiyahan ng pakikipagkapwa-tao sa bawat araw. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong baga, kamay, at balikat na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong walang tigil na pagkilos sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na sariwang hangin at mga sandali ng katahimikan upang mapanatili ang iyong ningning habang tinatapos mo ang iyong mga obligasyon ng may sapat na lakas at sigla sa bawat kilos. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapabuti sa iyong paghinga o ang simpleng pag-iwas sa sobrang paggamit ng gadgets ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapatibay sa iyong buong sistema at pagkatao. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapamagitan at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising pananaw upang mahanap ang solusyon sa kanilang mga problema. May isang kakilala o kapitbahay na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magkakaroon ng mas maayos na daloy ng komunikasyon sa kanilang pamilya at ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng pananaw ng iba nang may sapat na paggalang sa kanilang sariling kakayahan at kalayaan sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, pagtuturo, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabusisi sa bawat aspeto ng iyong mga naiisip. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan lamang, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan.
Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kagaanan at bagong kaalaman sa marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang tao. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na ingay o hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga plano. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pagsasama. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may mataas na antas ng karunungan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga papeles o bumili ng mga kagamitang pangkomunikasyon na magpapataas ng iyong pagiging produktibo, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao, kaya pakinggan ito at huwag mag-alinlangan. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa wika, sining, o sa mga paraan ng wastong pamumuhay dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa iyo. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong mabilis magdesisyon na hindi muna sinusuri ang lahat ng anggulo upang hindi ka makagawa ng mga pagkakamali na maaaring makapagpabagal sa iyong mga plano sa hinaharap sa kabila ng iyong magandang hangarin. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong pagiging madaldal at ng iyong pagiging mahinahon sa pakikinig sa opinyon ng iba ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan ng mga pasasalamat o pag-ayos ng iyong mga libro. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad. Bilang huling payo para sa iyo,
Laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 3, 5, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay dilaw o pilak na sumisimbolo sa talino at kalinawan, at ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat sa iyong journal, ang pakikipag-usap sa isang matagal nang hindi nakakausap na kaibigan, o ang pag-aayos ng iyong mga file sa computer upang maging mas mabusising organisado ang iyong daloy ng trabaho.